Po, ayan, salamat po sa Panginoon. At patuloy po tayong makipag-ugnayan lagi sa ating Diyos na buhay. Na siya pong patuloy na dapat nating itataas at bigyan ng karangalan sapagkat ang Diyos po ay nagbabalik naman sa atin ng mga patuloy na pagpapala, patuloy na pag-iingat at kapayapaan. Kadalasan po, minsan ay naroon tayo sa mga panahon na kung saan alam natin sa buhay natin na may mga pagkakataon po sa buhay ng tao na minsan nako-question niya ang mga bagay kung saan parang tila ang Diyos ay malayo sa kanya. Pero sa ating buhay, talaga naman pong hindi lumalayo ang ating Diyos na buhay kasi siya po yung Diyos na nagbibigay ng pangako na hindi tayo iwan ni kaliligtaan man o ni kalilimutan man tayo sapagkat ang Diyos po ang unang tapat sa buhay po natin. Kadalasan tayo po ay nagkakaroon lamang ng mga confusion, kalituhan sa buhay sapagkat naroon nga po sa pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga bagay na kung saan po masasabi natin na tila parang wala ang Panginoon, wala ang presensya ng Panginoon. Dito po sa Matthew 27:46 ay pinakita dito ng Panginoon na nabanggit po niya yung Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang marami po mga nakaturuan po rito, ang sabi po nila ay yun daw time na yon ay dahil po sa bigat ng kasalanan na iatang po sa ating Panginoon Kristo kaya siya nakapagbangkit ng ganong mga bagay, ng ganong salita. At naroon po yung tinatawag na kasalanan ng humanity. Imagine po niyo, pag sinabing kasalanan ng humanity, million po yun. Kaya napakahirap nga naman na iatang yon sa isang Diyos na buhay. Kahit na Diyos po siya, ay ganoon ang sinasabi. Pero ang isa lamang po yun sa mga lumalabas po ng mga theologians theory. Pero kung tingnan po natin, ang banggit ng ating Panginoon ay kinote niya po yun sa Psalms 22 na kung saan po naroon po yung pagbabahagi ng author na ito yung tinatawag po na Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero katitin natin ito, una natin makikita po mga kapatid na ang Diyos po na si Kristo Jesus ay pinapakita po na yung pong kaalaman niya, yung karunungan, yung salita ng Diyos ay kinote niya po yun bilang pagpapakita, no, na sa panahong yon sa mga taga-Hebreo na talagang ang Diyos na buhay na si Kristo Jesus ay sinugo po talaga at kinote niya po yun upang makita ng mga tao na meron pong kasaysayan, meron po talagang pinanggalingan ang kanyang pagparito. Kaya nagpapatibay lamang na ang Diyos po ay talagang siya po ang sugo, siya po ang tagapagligtas na sulat ng mga propeta. At nagmanifesto po ito, nagkaroon kapahayagan ng panahong iyon na siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, dito makita natin na talaga pong ang Diyos ang dapat nating pasalamatan. Pangalawa po, pinapakita nito na kaya pinabayaan, ang totoo po noon, hindi po pinabayaan ang Panginoon Kristo ng Ama. Naroon pa rin po ang tinatawag na presensya ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu on that time. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, no? Minsan kung nakakaranas po tayo ng tila baga na tayo po ay nakakaroon ng pananaw na baka pinabayaan ako ng Diyos, wala ang Diyos sa ganitong momentum, ganitong gawin ng buhay ko. Hindi po. Ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos po ay hindi nahuli, hindi nauna. Perfect time po ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nanatili. Ang soberenyo ng Diyos ay nanatili. Kaya naman tayo po ay patuloy pong lumapit sa Panginoon, anuman pong area na meron po tayong kinakarap.
asahan po natin ang Diyos po ay patuloy po nating kasama. Kaya naman ho, manatili po tayong nananampalataya sa Diyos. Ika nga masama man o mabuti ang nararanasan natin, ang sabi po ng Diyos ay hindi po tayo iiwan. Kahit po sa kalakasan ng pagsubok, ang Diyos ay nanatiling buhay at may kontrol po ng lahat ng bagay. Salamat po at ito yung pinakamagandang pagkakataon sa buhay natin na lagi po tayong lalapit sa Diyos. Lagi po tayong aasa sa pangako ng Diyos. At ang pag-asang ibinibigay ng Diyos ay tunay na pag-asang may katugunan at siya po ang buhay na Diyos na lagi pong sa atin ay sama sa atin. Patuloy lang po natin panalangin ang ating pong church, ang ating family, ang bayan po natin, at yung mga nangyayari po sa ibang bansa, maging ang mga kapatiran na nakakaranas po ng mga pagkakataon sa buhay na madilim ang kalagayan at naramdaman nila na kung saan minsan ay parang napabayaan sila ng Diyos. Ay pag-pray po natin na maunawaan at makatulong po ang kanilang mga pananalig sa ating Diyos ng buhay. Salamat po and good morning.